pag-usapan po natin, no? Hindi ko po maintindihan talaga itong ugali ng mga dilawan, no? Ang mga dilawan po, gusto nila pag nagsalita sila sa isang issue, dapat lahat magsasalita. Gusto nila pagka nagsabi sila ng pananaw, dapat ganun din yung pananaw mo. Kung hindi, babanatan ka nila. Ayaw nila, mga diktador tong mga to eh. Ayaw nila yung ibang pananaw. Okay lang nga kung kumukontra ka, okay lang. Si BP Sara hindi na nga nagsasalita, bumabanat pa rin eh. Bumabanat pa rin sila. Kaya nakakatuwa po, araw-araw nyo talagang pinopromote si BP Sara. Araw-araw nyo talagang binibigyan ng pansin, no? Actually, kahit wala pong media si BP Sara, kahit kayo po ang pinaliligiran ng media, maraming salamat pa rin. Kahit na walang kakampi si BP Sara na bayarang media, kayo naman po, yung laging nagsasalita sa media para i-promote si BP Sara. Katulad po nito, yung pong walang katuturang salita ni Suntay. Hindi pala walang katuturan. Yung pong wrong choice of word, hindi po. Yun pong sinabi ni Suntay, hinalimbawa niya na kay Ann Curtis nung 1 linggo pa yan. Ang tagal na pong panahon na naganap, no? Yung sinabi ni Suntay na yan, hanggang ngayon dala-dala pa rin itong mga to. Kinasasama pa rin. Dilima, naroon ka, di ba? Nung sinabi ni Suntay yan, kaharap ka. Ang tagal mo naman mag-isip. Lunes na. Kailan po ba sinabi ni Suntay yan? Ang daming araw na. Naroon ka pa. Kaharap mo si Suntay. Yung pala, masama ang loob mo. Ang tagal mo naman makaisip ng banat. Bong Suntay po. Pasensya na kung nabanggit ko Anthony Suntay. Bong Suntay po. Ang tagal mo namang humirit. Tapos na lahat. Nakasagot na lahat, pati si Ann Curtis. Tsaka ka lang bibira. Buti pa yung si Zamora eh. Within that time, sinabi niya kagad na burahin yan. Tanggalin yan. Hindi ko maintindihan. Ito po. Pakinggan natin. Ang banat niya naman ngayon kay BP Sara naman. Sabi po ni BP Sara, there is a kind of leader. Ay, ni Delima pala. Sabi ni Delima kay BP Sara, there is a kind of leader who does not talk, but their silence effectively disrespects women while dismissing her own office. She keeps quiet. Tignan nyo, yung pananahimik daw po ni BP Sara ay kahulugan na dinidisrespect niya yung kababaihan. Ang galing, no? Mamaya na kita babanatan. She keeps quiet, yet her silence already speaks volumes. Kahit siya mismo ay babae, kahit siya mismo ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, sa gitna ito ng lantaran na taas ang pambabastos sa kababaihan. Ayan. Gets po natin yan. Kahit bastos sila, ang hindi natin gets ay kung bakit si BP Sara ay maatim na manahimik kahit inaalipusta ng babae, mga babaeng gaya niya. Dahil ba sa kakampi niya ang mga nagsalita? Oo. Oo. Kakampi niya yung mga nagsalita. Dahil ba sinabi ay sa konteksto ng pagtatanggol sa kanya? Oo, pinagtatanggol siya. Isn't the dignity? Gayahin natin ang boses niya. Isn't the dignity of a woman
far more important to her than personal or partisan interests? Isn't decency in public discourse weightier than political politics in pursuit of presidential ambition? Katulad ba ito ng pananahimik ni VP Sara sa pananakop ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea? Aba, damay-damay naman lahat. Damay-damay naman lahat. Pati West Philippine Sea na damay naman. Gaya ba ito sa pagtikom ng kanyang bibig sa harap ng pambabatikos ng Chinese Embassy sa mga kapwa niya opisyal ng gobyerno? Mas matimbang ba sa kanya ang suporta ng China para sukdulang talikuran ang kanyang bansa? Ang arte mo. Alam niyo po, sa totoo lang, bakit po babanatan? Ang gusto ni Dilima, banatan ni BP Sara si Suntay at saka si Topacio. Dilima, ikaw ba may binanatang kang kakampi? Ito lang ha. Baka nakakalimutan na po natin eh. Kasi pag pinalabas po nila, pag pinalabas po nila na ano ba yung sinasabi ko? Ulit. Alam niyo po, once na binanatan nila, gusto nila lahat bumanat. Una, si Suntay po, pinagtatanggol niya si BP Sara. Bakit babanatan ni BP Sara yung kaisa-isang bumoto na ayaw ng impeachment sa Kongreso? Ikalawang tanong, Dilima, bakit niya naman babanatan yung nagtatanggol sa kanya? Kung hindi nyo naunawaan yung pagtatanggol ni Bong Suntay kay BP Sara, anong magagawa namin? Di ba? Bakit kinakailangan naming sumunod sa inyo? Kukundinahin din namin si Bong Suntay? Eh di kasuhan nyo. Wala kayong may kakaso, di ba? Kasi nga, ang iniisip, hindi pwedeng kasuhan. Precisely, that's the point. Nagets na natin lahat yung gustong palitawin ni Bong Suntay. Ang punto ni Bong Suntay, hindi pwedeng kasuhan yung tao sa kanyang iniisip. Doon niya ipinagtatanggol si BP Sara. Samantalang kayo, iniisip pa lang ni BP Sara, kinakasuhan nyo na ng impeachment. Binoto yan ng 32 million. Yun ang nakakalimutan nyo eh. 32 million tapos ipapatanggal nyo lang dahil sa kagustuhan ninyo na matanggal dahil ayaw nyo siyang maging kalaban sa politika. Tapos, hindi na nga kayo pinipigilan. Ganun talaga. Alam mo, Dilima, sa demokrasya, debate. Sa demokrasya, yung paniniwala mo, pwedeng kontrahin. Yung paniniwala ng iba, pwedeng kontrahin. Kontrahan kayo ng ideya. Utak diktador kayo eh. Yan yung ginawa sa kasama mo, di ba? Kay Erese. Ikaw nga pala nakinabang. Kaya, eto tanong ko sa'yo. Dilima. Bakit yung kakampi mo, ka-liberal party mo na si Erese? Bakit hindi ka rin kumibo nung tinanggal si Erese sa kanyang pwesto? Dahil lamang sa kumukontra siya sa mga polisiya ng gobyerno. Hindi ba gawain ng minority yung kumontra? Tatanungin din kita, gusto mo ng kontrahan eh. Bakit yung kakampi mo si Erese, hindi ka tumutol? Kakampi mo pa yan ha? Mas malala yun sa'yo. Tinanggal sa pwesto si Erese dahil gumagampan siya ng kanyang tungkulin. Ano ba tungkulin ng minority?
check and balance. Si Erice gumagampan lang. No? Si Erice nagsasabi po ng katotohanan. Binabanatan niya yung mga polisiya ni Marcos dahil palpak. Hindi ba trabaho ng minority yan? O kapartido mo pa yan. Bakit hindi mo pinagtanggol si Erice? Kung punahin ka rin ni Erice, yung pananahimik mo ay nangangahulugan ng kung ano-anong kalokohan. Ikaw nga, kakampi mo, hindi mo kinampihan. Bakit hindi binatikos ni De Lima yung ginawa kay Erice? Kasi siya yung nakinabang. Yung tinanggal na pwesto kay Erice, sa kanya napunta. Gusto mong banatan ni BP Sara si Suntay na nagtatanggol sa kanya? anong utak meron ka? Tapos sasabihin mo na hindi siya karapat-dapat leader dahil babae pa naman siya. Binabastos yung mga babae. Ang linis mo naman. De Lima, napakalinis mo. Tanong ko lang sa'yo, yung asawa ba ng driver mo hindi babae? O ngayon, sino ang bastos? Yung pinatulan mo, sino ang nakakabastos sa babae? Total, bastusan sa babae yung gusto mo eh. Sa totoo lang po, kayo mga audience, hindi pala natin pwedeng tanungin si De Lima, kayo na lang. Sino sa tingin nyo yung bastos? Yung hindi mo banatan yung nagtatanggol sa'yo? Kasi yun daw ang ano ni De Lima eh, di ba? Pag hindi mo binanatan si Suntay, aba, ano yung mga sinasabi niya? Eto, she keeps quiet, yet her silence already speaks volumes. Yan. There is a kind of leader who does not talk, but her silence effectively disrespects women. So, yun pong ginawa raw na pagtahimik ni BP Sara kay Suntay ay pagdisrespeto sa mga kababaihan. O, ngayon tatanungin ko po kayo. Si BP Sara, hindi niya binanatan si Suntay kasi si Suntay pinagtanggol siya mula sa mga buwitring congressman kasama si De Lima na gusto siyang tanggalin sa pwesto. Gawa-gawang kwento. Okay. Disrespect daw yun sa kababaihan. Meron akong kilala na dating senador na pumatol sa driver niya / bodyguard / lover / bagman. Pumatol itong dating senador na itago na lang natin sa pangalang Laila De Lima at yung kanyang driver / bodyguard ay may asawang babae. Sino sa tingin nyo, sino sa tingin nyo yung mas disrespectful? Yung hindi rumispeto sa kababaihan? Yung tumahimik dahil pinagtanggol siya ng isang congressman, si BP Sara? O yung isang dating senador na pumatol sa kanyang driver bodyguard na may asawang babae? Hindi ko maintindihan eh. Baliktad yata tong mga utak nito eh. Binanatan nyo ba si Father Flavi? Hindi nyo binanatan kasi si Father Flavi ay kasama mo pa nagdemanda sa mga 18 soldiers, di ba? Binanatan mo ba si Jim Coljax? Hindi mo binanatan si Jim Coljax kasi kakampi mo siya, di ba? Alin po ang mas disrespekto sa kababaihan? Yung nakikipag-video call ka sa hindi mo asawa? Na ginawa ni Jim Coljax? Kau naman, De Lima. Napaka-ipokrito nyo.
Tapos dahil hindi kumibo si BP Sara, natural, mas nakakahiya naman na banatan ni BP Sara si Suntay, samantalang siya yung pinagtatanggol ng tao. Kahit kami, mag-aalanganin kami, pinagtanggol ka na nga, binanatan mo pa. Wala, sa totoo, wala naman pong ginawa si Suntay. Sinampahan ninyo na impeachment si BP Sara. Pinakamaganda nga yung halimbawa ni Suntay. Iniisip ko lang, kakasuhan nyo ba ako? Hindi. Walang kaso kasi pag nag-isip ka. Magiging hindi po effective yung kung mag-isip ka ng mga malalabnaw na bagay. Kaya po siya effective. Kaya hanggang ngayon, damang-daman nyo. Kasi, totoo yung sinasabi ni Suntay. Maraming nagnanasa sa magagandang babae. Wag na nating pangalan, wag na yan si Ann Curtis. Maraming mga magagandang babae na pinagnanasa. Ganon din naman yung mga lalaki. Marami ding magagandang lalaki na pinagnanasahan naman ng mga kababaihan. Pero dahil ba sa iniisip nila, may kasalanan na sila. Yun po yung point dun. Hindi po yung kung ano-ano. Anong sabi natin? Ang makakapag-isip lang na may masama sa sinabi ni Suntay ay yung mga taong hindi wasto ang pag-iisip. Walang kawasto. Biruin mo, ang ganda ng halimbawa. Si BP Sara, ang halimbawa niya yun sa inisip ni BP Sara, nagugurgurin niya si BBM. Inisip lang. Kasi nagalit siya yung ayaw ibigay ni BBM yung relo niya. Oh. Tapos, kayo, minasama nyo na yun. Ganda ng halimbawa niya. Halimbawa ako kay Ann Curtis. Iniisip ko na ganun. Dapat ba akong kasuhan? Sa kanila mas importante yung Tokis kasi sila, lang sila, projection lahat. Kahit na ma-EL tayo, kahit na pumapatol tayo kung kani-kanino, kahit nakikipag-video call, yung mga natin, kadilawan natin, si Jim Coljax. Sino ba ka-video call sa tingin mo ni Jim Coljax? Asawa niya? Kung hindi niya asawa yun, di ba pambabastos yun? Sa kanila kasi palabas. Pakitang tao lahat. Sa salita lang, sa salita. Ang babait po nila pagdating sa salita. Pero yung ginagawa naman nila. Okay, ayaw namin tong patulan ka. Kaya lang binabanatan mo ng pilit si BP Sara. Tagapagtanggol kami.